Hello po. Musta na po kayo? Ngayong araw na to ay ating pakipakita yung video sa inyo kung paano paghaluin yung fungicide at saka calcium nitrate. Mag-spray po tayo ng sili. Ayan po yung mga sili, oh. Meron pa ring mga lapnos at maraming mga nagtatanong kung paano paghaluin o i-prepare yung mixture na spray para sa lapnos. So ito yung ating drum, pinuno natin ng tubig ito kanina. Ayan naman yung ating water pump, yung ating gripo. Ito yung ating gagamitin na sprayer para dito na rin natin haluin yung ating fungicide at saka calcium nitrate. Alam niyo po, isa ito sa mga sikreto na dapat nyong malaman para medyo umunlad po kayo sa pagbubukid at magkaroon tayo ng masaganang ani. Electric sprayer po, yung di battery ang ating gagamitin. Medyo matagal ko na itong ginagamit, mahigit 2 taon na to. Pinalitan ko yung hose. At ang kagandahan kasi nito, o gusto ko nito, matagal mag-lowbat. Kahit 20 siguro, kapag fully charged yan, kahit 20 na karga ito, hindi siya nalolobat. Hindi ko pa nasubukang malobat na ginagamit siya. So wala siyang laman na tubig. Papakita natin, wala siyang laman. Then lalagyan muna natin siya ng tubig bago ilalagay yung paghahaloing fungicide at saka calcium nitrate. Kukuha po tayo dito ng tubig. And kakargahan po natin. Maraming nag-aalangan na natatakot mag-spray ng calcium nitrate sa sili, baka daw masunog. Pero ipapakita natin sa inyo yung proseso kung paano natin ito ginagawa para hindi kayo matakot na gamitin ito. Alam ko normal lang yan at natatakot kayo sa una dahil siyempre first time at takot magkamali. Mahal yung mga seedlings, mahal lahat, baka masira yung mga sili, ay sayang naman. So dito ipapakita ko sa inyo, ito yung ating ginagamit na calcium nitrate. Ito, hindi ko alam kung ilang klase, pero yung pinang-i-spray ng mangga, iba din po yun. Iba din po ito, pero mas gusto ko ito kasi insect repellent siya. So ito yung ating pangsukat. Dati kapag calcium nitrate lang, puno ito. Pero ngayon, konti lang yung ating ilalagay. Ganito siya kadami. Ayan. So ilalagay natin siya dito. Pagkatapos nating lagyan ng calcium nitrate, susunod natin yung fungicide. Yung fungicide na ito yung Cytin extra. Hindi po siya gawang Pilipinas, galing siya sa Bulgaria. Imported po itong na to. Ang content nito zinc at saka copper yung content niya. So ito yung ating sukatan. Bali 3.5 ml po siya. Ginalagyan ko siya ng 3 ganito na kulang na hindi puno. Ayan, ganito. Isa.
Yan lang po. Yung dalawa. Medyo tinatapangan ko ng konti. At saka hindi masyadong puno. Ito. Ang calcium nitrate ay parang vitamin siya at sticker. Kasi may parang manti-mantika siya. Kaya nagsisilbing sticker siya nitong fungicide. Okay. Ngayon natin na siyang lalagyan ng tubig. So dyan habang binubuhusan ng tubig, matutunaw yung maghahalo yung calcium nitrate at saka itong fungicide. Hindi ko siya hinahaloan ng power grower kasi kapag power grower yung ating gagamit ilahalo dyan, hindi matutunaw yung power grower. Magiging kwan siya, magiging parang mababaraan yung ating sprayer. So lalagyan na natin siya ng tubig. Yan. Habang binubuhos natin yung tubig, natutunaw na rin siya unti-unti. Halos mawala na yung fungicide. Yung na lang ang hindi na tutunaw, calcium nitrate. Ilagyan natin muna ng tubig para may babagsakan yung ating Ayan. Maganda yung kanyang pagkakatunaw at pagkakamix. So konti lang yung natitira. Paubos na yung calcium nitrate. So tignan natin. Ito na lang yung natitira. Halos matutunaw na siya. So dadagdagan pa rin ng tubig para habang nag-i-spray ako, natutunaw din siya. Ayan, naghalo. So ganyan lang po. Huwag nating masyadong punuin para hindi mag-overflow. Ang ginagamit natin na nozzle sa sprayer ay itong 4 yung kanyang pag sa sili hindi ako nag-extend ng steel pipe or hose. 4 po yung kanyang butas. Pwede rin yung isa, pero ito yung ginagamit ko para mas maganda yung pagkakadistribute ng mist at saka mas mabilis So atin na po mag-spray na po tayo. Medyo tanghali na, pero sinadya kong gawin to ng tanghali para maipakita sa inyo yung process ng pag-spray ng calcium nitrate at fungicide sa sili, talong at iba pang mga tanim na kailangang i-treat sa fungicide. Napakahalaga po na papag-aralan natin yung tamang mixture, yung tamang proseso ng pag-spray, kasi isa ito sa mga sikreto para mapaganda yung ating halaman, magkaroon tayo ng maraming harvest at umunlad tayo bilang magsasaka. Nagre-recover po yung ating mga sili na tinamaan ng bagyo. May mga namatay pero pinalitan ko na po yung iba. Kararating lang ng ating bunla kahapon, at para pamalit ko sa mga namatay. At sumusupang na naman siya. Siguro sa linggo mag-aabono ulit tayo ng Yaramila. Dito tayo sa gilid mag-umpisa.
So i-on natin yung sprayer. Ganyan po tayo mag-spray. Madamo na. Alisin natin yan pag nagpatubig tayo. May mga tama pa rin siya ng lapnos. Pero pag hindi umulan, baka huli na ito na pag-spray natin ng fungicide. Kasi pag hindi ito umulan, mawawala na rin yung lapnos. Patuloy kayong sumubaybay sa ating channel. Mga tutorial video na po yung ating nilalabas sa ngayon, para mas lalong makatulong tayo sa ating mga kapatid at kaibigang farmers na nangangailangan ng kaalaman tungkol sa pagsasaka. Ganito po yung process ng aking pag-spray para walang ma-miss o walang maliban. Pabalik-balik ako para talagang siguradong natatamaan sila lahat. Yung pag-spray po hindi kailangang paliguan as long as may tumama sa kanya. Malakas yung timpla natin. Kaya ang mangyayari niyan, yung mga tatamaan ng lapnos, magdra-dry ka agad. Isa sa pinaka-importante na dapat yung pag-aralan niya yung pag-spray, lalo na yung timing. Maganda man yung gamot mo, maganda man yung ina-apply mo, kung hindi naman naka-timing, eh parang hindi rin maganda. So dapat
naka-timing yung pag-apply natin ng gamot sa halaman. Kagaya nito, timing ito kasi namumulaklak siya, palabas yung iba niyang mga bunga, protected na. Ayan, marami siyang supang, napakagandang tignan kahit na pinahirapan siya ng bagyo. May mga mapipitas pa rin. Lumalabas yung kanyang mga supang. Nisprayan lang natin ito ng BB-Tol kahapon. Trinahin natin dito. Tignan nga natin kung palalaki niya itong sili. Papakita din natin sa inyo kung paano mag-spray ng damo. Ano yung paano ko tinitimpla yung pang-spray ng damo. Kaya subaybayan nyo po. Hindi lang yung variety ang tinitignan, pinag-aaralan dito. Pinag-aaralan din kung paano patubigan yung abono na nilalagay, at hindi na kaya importante, sinabi ko sa inyo yung timing ng pag-a-apply ng mga dapat ilagay sa halaman. So kita nyo may mga lapnos siya, tinamaan siya talaga. Pero maganda dito, hindi lahat may lapnos. Itong mga bago, kapag hindi na yan tinamaan ng ulan, mawawala na yung lapnos niyan. Magto 200 na yata ngayon yung sili. Yung panigang yata medyo bagyang bumaba, pero itong siling labuyo o Taiwan, ito yung tumaas ang presyo. Sigurado December tataas pa to kasi maraming nasirang pananim. Maganda na sana to kapag hindi binagyo, kaya lang binagyo, kaya humiga ulit. Konti lang yung napitas namin dito nung nakarang linggo, pero 150 yung presyo nito noong nakarang linggo. So ganyan lang po siya kalakas, basta matamaan, miss lang po siya. Ang kagandahan ng pag-spray ng calcium nitrate, mas maganda po yung pang in-spray sa dahon kaysa yung didilig. Kasi kapag ididilig natin siya, kung acidic yung lupa, minimum yung capacity ng acidic or masyadong mataas ang pH ng lupa. Pag mataas ang pH, alkaline, hindi rin maganda. Nasa 7 dapat yung acidity ng lupa para normal siya sa
production. Normal siya sa pagpapalaki ng halaman. Yan ang gusto niya, 7. Yan ang parang regular o normal na acid content ng lupa para maganda yung production. Pag mababa doon, may abnormality, magiging abnormal ito sa ibang mga nutrients na kailangan ng halaman. So, inaanyayahan ko muli kayo na panoorin lagi. Bago kayo mag-comment, tingnan mabuti, panoorin mabuti yung ating video. Baka nandun na rin po yung inyong yung sagot ng inyong mga tanong. So, maraming salamat. Paki-like na lang po at share yung ating mga video para pakinabangan din po ng iba nating mga kapatid na magsasaka. God bless po sa inyo.